Assalamualaikum everyone. This is again your registered social worker, Micah Disaranyasin. So, ang pag-uusapan naman natin for today is about Jane Piaget's stages of development. So, kasali to siya sa mga theories in social work. So, without further ado, let's now proceed sa ating first na slide. So, ito yung learning objectives or ito yung matututunan natin kapag katapos nyong mapanood yung video na to. Okay, pinakaunang-una sa lahat, ma-explain nyo yung theory ni Jane Piaget na cognitive development. Pangalawa is ma-identify nyo kung ano nga ba yung 4 na stages ng cognitive development. Pangatlo, madidescribe nyo yung mga characteristics or ano nga ba yung pag-uugali ng mga bata sa 4 stages ng cognitive development. At ma-apply nyo yung theory ni Jane Piaget sa real-life situation and sa social work practice. So, gusto nyo ba yun? So, if you want that, please listen and also write na din para na din hindi nyo makalimutan yung discussion natin for today. So, kilalanin muna natin, sino nga ba si Jane Piaget? Kasi, hindi pwede na Jane Piaget kayo, cognitive development, tas hindi nyo kilala kung sino ba siya. So, si Jane Piaget, isa siyang Swiss psychologist. Kapag sa board exam tinanong sa inyo, sino ang or who is the Swiss psychologist na nagbigay ng theory ng cognitive development? Diretso na yan, JP. Jane Piaget. Pinanganak daw siya noong August 9, 1896 at saka kinonsider siya na father of cognitive development. Kapag tinanong din sa board exam, who is the father of cognitive development? Diretso na yan, Jane Piaget. CD. Mga taong kaya nilang gawin yung mga bagong mga bagay or ang goal ng education is maging yung mga tao is maging kaya nilang gumawa ng ibang mga bagay na gusto nilang gawin. Okay, so para mas maintindihan natin, punta tayo dito. So, ano nga ba ang cognitive development? What is cognitive development? Cognitive development refers ay ang growth ng person's ability or yung paglago ng person's ability, kakayahan ng tao na mag-isip, think, matuto, learn, mag-solve ng mga problems, maka-remember or matandaan niya yung mga bagay-bagay, ma-understand niya kung ano yung mga bagay-bagay sa mundo at make din ng desisyon or makapag-desisyon. Okay, yun yung focus ng cognitive development. Kasi yung sa cognitive, meaning sa utak yan. Okay, cognitive, pag narinig nyo utak, cognitive. Sige, Piaget or si Jane Piaget, naniniwala daw siya, believe that children do not think like adults. Sabi ni Jane Piaget, naniniwala siya na yung mga bata daw is hindi sila kagaya ng adult mag-isip. Malamang mga bata pa yan, hindi pa nila alam yung mature na pag-iisip, di ba? Instead, or yung pag-iisip daw nila is nade-develop through stages
as they mature. Yung pag-iisip ng mga bata daw is nade-develop kapag laki na nila by stages. Kaya nga tayo may tinatawag na 4 cognitive stages kasi para maintindihan natin kung sa anong stages ba ang bata nakakapag-isip ng ganito. Okay, so para mas maintindihan natin, bumaba tayo dito. So, ito yung mga key concept or yung mga kailangan yung tandaan sa theory ni Jane Piaget. Unang-una sa lahat, schema. Ito lumabas to sa board exam kaya kailangan yung tandaan to. Ang schema daw is yan yung mental framework o yung pag-iisip na talaga ng bata na ginagamit para ma-organize yung knowledge or yung nalalaman niya. Example, alam ng bata na yung aso ay may 4 na legs. So, yun yung schema. Kumbaga, nakatatak na yan sa utak natin na kapag aso is 4 yung legs niya. Kapag tao, 2 lang yung legs niya. And then, 2 yung kamay niya. And then, kapag duck, 2 lang yung paa niya, pero wala siyang kamay. So, yun yung tinatawag nating schema. Yan yung mga information or yung mga knowledge natin na nasa utak na natin and common sense na yun. Sige, dito naman tayo sa assimilation. Assimilation naman is use existing knowledge to understand something new. Or ginagamit niya daw yung existing or yung alam na nating information para ma-understand natin yung bagong information. Sige, example niya is, the child sees a wolf and says, that's a dog. Kasi, kapag daw yung bata is nakita niya yung wolf, sasabihin niya, aso yan. Kasi, ang unang prior pa lang na pag-iisip niya doon sa may 4 na legs is aso, 'di ba? So kapag nakakita daw siya ng wolf, sasabihin niya, ay aso din 'yan. Kasi yung isang nakita ko is aso 'yun. So since 4 yung legs niya at parehas sila ng mukha ng aso din 'yan. Kahit hindi naman talaga, 'di ba? Pero yun yung sa assimilation. Yun yung pag-iisip ng bata sa assimilation. Dito naman tayo sa accommodation. Accommodation is changing existing knowledge when new information is learned. Or pinapalitan mo daw yung existing or yung alam mo na information kapag nakakuha ka or naka-learn ka ng bagong information. Example, the child learns that wolves are different from dogs. Yung bata daw is natutunan niya na yung wolf ay iba or different siya from dogs. Yun yung tinatawag nating accommodation. Para ma-accommodate, para mapalitan mo yung bagong information sa utak mo, i-accommodate mo siya para matutunan ng utak mo yung bagong information. Kagaya ng dito, 'di ba? Sabi ng bata, okay, 4 yung legs ng aso. And then sa assimilation, sabi niya, pag nakakita ko ng wolf, aso din yan kasi wolf is 4 din yung paa and same sila ng mukha ng dog. Sa accommodation, mag-iiba na yung perspective ng isang bata. Parang sasabihin na niya na, okay, yung aso pala is hindi sila magkaparehas ng mga wolf kasi yung mga wolf is mas dangerous compared sa dogs or iba yung breed compared sa dogs. So, doon na niya maiisip, doon yun sa accommodation. Pinapalitan niya yung existing knowledge ng bata para ma-accommodate or para malagyan ng bagong information yung utak ng bata. Okay? Ang 4 naman, equilibration. So, ano nga ba ang equilibration? Equilibration daw is the process of balancing assimilation and accommodation to achieve understanding. Equilibration, basta nakita nyo yan, parang equilibrium, more like balance, balance, balance. Yan talaga ang meaning kahit saan nyo makita ang equilibrium, equilibration. Binabalance daw niya yung assimilation. Binabalance niya to at saka binabalance niya din yung accommodation para makapag-understand or ma-understand ng isang bata yung iniisip niya. So, yun yung equilibration or equilibrium. Okay, so I hope na-understand nyo yan. So, dito naman tayo, proceed na tayo sa 4 stages of cognitive development. So, ano nga ba yung mga stages ng cognitive development? Nandyan yung sensory motor,
for mga bata na kakapakanak pa lang hanggang 2 years old, pre-operational or 2 to 7 years old, concrete operational 7 to 11 years old, formal operational 12 years old pataas. Okay. So, technique dito, sabi ng mga professor namin, is as long as alam mo yung edad ng mga bata is hindi ka na mahihirapan sa board exam. Kasi yes, lumalabas to sa board exam, especially the theories. Kasi it's very important na alam natin kung paano mga ba nagpo-function yung utak ng mga bata. That's why, kahit na very rampant na yung mga killings natin ng mga GGWA or ng mga juvenile justice system natin, wala tayong masyadong magawa kasi nga based on law, mga bata pa din yan. And also, may tinatawag tayong cognitive development. And magkakaiba-iba yan, stages by stages, kaya kailangan din nating i-consider yon. Okay? So, sige. Para mas ma-understand natin, punta tayo dito. Sa stage number 1, yan yung tinatawag nating sensory motor stage. From the word itself, senses. Senses. Ano ba yung senses natin? Sense of touch, hearing, tasting, seeing, feeling. Yun. Senses yun. Tandaan nyo, sensory senses. Characteristic niya or ito daw yung mga pag-uugali ng mga bata na nasa sensory motor stage pa lang. Unang-una sa lahat, learn using senses and movement. Natututo daw sila kapag ginagamit nila yung senses nila at saka yung movement, yung paggalaw. Okay? Pangalawa, ini-explore nila through touching, sense of touch, seeing, visual, hearing, and also tasting. Kapag ginatilawan or kapag may tinitaste ka, like matamis ba to, maanghang, mapait, ganyan. So, yun yung ini-explore daw ng bata sa stage 1, yung mga senses niya. And pag sinabi nating senses, yan yung touching, seeing, hearing, tasting, feeling, mga ganyan. Dito din sa stage na to, begins understanding cause and effect. Kumbaga, ito pa yung beginning na naiintindihan ng isang bata yung cause and effect or yung pros and cons ng ginagawa niya. Begin hindi dito sinabi na ma-understand na niya yung cause and effect ng ginawa niya. Hindi. Sabi lang dito, begin. Dito pa lang nagsisimula na ma-understand ng isang bata yung cause and effect or consequences ng action niya. Kasi kapag, for example, bigyan natin ng example yan. For example, hinawakan ng bata yung like mainit na kalan. 'Di ba? Sense of touch na yun siya. And mafa-find out niya na, okay, mainit pala siya. So, next time, hindi ko na siya gagawin ulit. So, yun yung tinatawag nating begins understanding. Natututunan niya yung cause and effect ng mga action niya para next time, hindi na niya magawa yun. Pang-apat naman, dinidevelop niya yung object performance. So, ano ba yung object permanence? Object permanence pala to. Object permanence, Object permanence is the child understands that objects still exist even when they cannot be seen. Dito daw, yung bata daw is naiintindihan niya na yung mga object is nag-i-exist pa rin or nandyan pa rin kahit na hindi nila ito nakikita. Example, if a toy is hidden under a blanket, the baby looks for it. And, di ba, example daw, naglalaro kayo ng kapatid mo. And then, yung toy niya or yung laruan niya is itinago mo sa ilalim ng kumot. Siyempre, yung bata, hindi na niya alam kung nasaan yun, di ba? Kasi nga, nawala na siya sa paningin niya. So, ang gagawin niya, hahawakan na lang niya or kung makikita niya yun, gagamitin niya yung senses niya or hindi. Pero, hahanapin niya pa rin yung laruan niya. Kasi alam niya na kahit wala na or hindi na niya nakikita yung laruan niya, alam niyang nandun pa rin yun. Kaya gagamitin niya yung other senses niya. Doon napapasok yung sa touching, yung sa hearing, kapag narinig niyang nag-kling-kling yung toys niya, itas yun, ma-understand niya, okay, nandito pa rin pala. Hindi ko lang makita, pero nandito pa rin. Okay, so para mas maintindihan natin, punta tayo dito kasi may mga examples pa dito. Example ng stage number 1 is situation. Situation daw to.
A mother hides a ball behind her back. Yung mama daw is tinago niya yung bola sa likod niya. So, kapag 4 months old pa lang yung anak or yung bata is believes the ball disappeared. Akala niya nawala yung bola. Kapag tinago ng 4 months is maliit pa yun, di ba? Kapag nakikipaglaro ka daw sa 4 months old baby, kapag tinago mo yung bola sa likod mo, is akala niya wala na talaga yung bola, nawala siya kasi hindi na niya nakikita. Kapag nakipaglaro ka sa 10 months old, and then tinago mo yung bola sa likod mo, looks behind mother's back kasi na-develop na yung senses niya na kapag nakita niyang gumalaw ka and then nilagay mo yung kamay mo doon sa likod mo, hahanapin niya pa rin yan or pupunta siya sa likod mo kasi makikita niya na, okay, doon niya nilagay. Yung mga bata kasi na 4 months old, kapag nakita nila na nawala yung bola or nilagay mo sa likod mo, hindi nila yan catch up yung kamay mo kung saan mo nilagay yung bola. Pero, kalaunan, kapag lumalaki na sila, na-understand nila na, okay, sa likod mo nilagay kasi doon ko nakita na gumalaw ka and then nakita ko na hawak-hawak mo yung bola and then nung wala na is nasa likod mo na. So, yun. Ito yung sinasabi natin na object permanence. Kasi kalaunan na understand ng bata na kapag gumalaw ka, gagamitin niya yung mga senses niya, meaning kapag ginamit niya yung mga senses niya, ma-understand niya na, okay, doon nalagay ang bola, so doon ko din siya hahanapin. So, ito yung sinasabi natin, this shows, or ito daw yung nagpapatunay ng pag-develop ng object permanence. Okay? Sige, dito naman tayo sa stage number 2. Stage number 2 is pre-operational stage. Ano ba yung tinatawag nating pre-operational stage? Ang characteristic ng pre-operational stage is uses language rapidly or ginagamit niya daw or nagsasalita daw siya rapidly. Pangalawa, engages in pretend play or nakikipaglaro siya sa'yo ng bahay-bahayan or kunyari ikaw si Superman, pretend play, mga ganun. Kunyari, ako si Darna, tapos siya si Superman, and then, kunyari, may lawa sa baba, tapos hindi natin aapakan kasi masusunog tayo, or kunyari, may mga powers. Yun yung tinatawag nating pretend play, or nakikipaglaro ka, kunyari, ng bahay-bahayan, ganyan. Gumagamit din daw sila dito ng mga symbols at saka imaginations. Kasi symbols is yan yung kapag tatawagin ka niya, halika dito, parang ganyan, isusway niya yung kamay niya or gagamitin niya yung bola, itatapon niya sa'yo para kunyari, yun yung power niya or imagination, like yung mga magic, mga fairy tale, yun yung sa mga imagination. Egocentrism naman, centration din, is madidiscuss natin yan sa next na slide, so hindi ko muna i-discuss dito. Cannot yet think logically. So, dito din daw sa stage number 2, hindi pa daw nakakapag-isip ng maayos yung bata sa stage na to. Okay? Kasi nga, galing pa lang siya, di ba? Birth to 2 years old yung sa stage 1. Eto, 2 to 7 years old. So, hindi pa sila logical mag-isip. Hindi pa talaga nila alam yung ginagawa nila. So, yun yung tinatawag nating pre-operational stage. Dito naman tayo, di ba sabi ko sa inyo, hindi na natin i-discuss yung egocentrism at centration kasi nandito sila sa important concept. Important concept, number 1, egocentrism. Egocentrism is believing everyone sees the world exactly as they do. Or naniniwala daw yung mga bata na nakikita natin yung mundo kung paano nila to nakikita. Okay? Example, a child covers their own eyes and thinks no one can see them. Kapag daw yung bata is kinover niya, eto edad nila dito is 2 to 7 years old ha. Kapag daw kinover ng bata yung dalawang mata niya, akala niya hindi natin sila nakikita. Kasi hindi nila tayo nakikita. So sa egocentrism, naniniwala sila na kung ano yung nakikita natin,
or kung ano yung nakikita nila, ganun din yung nakikita natin. Which is hindi naman talaga. Kasi 'di ba kahit na i-cover pa nila yung eyes nila, makikita pa din natin sila kasi hindi naman naka-cover yung eyes natin. Pero dahil nga, yun yung pag-iisip ng bata or sa egocentrism, ganun yung nasa isip niya. Akala niya, ganun din yung nakikita natin. Akala niya, hindi din natin sila nakikita kapag ginagawa nila yon, kapag gina-cover nila yung eyes nila. Okay, dito naman tayo sa centration. Centration naman is focusing on only one features or fino-focus niya lang talaga yung isang features. Example, choosing the taller glass because it looks like it has more juice. Etong example dito is pinapili mo daw yung bata ng milk niya. Yung isang milk nasa maliit na baso, yung isa nasa malaking baso, pero parehas lang sila ng laman. Yung bata daw is magfo-focus lang siya sa isang features. Meaning, ang kukunin niya is yung mas malaking baso or yung mas mataas na baso kasi akala niya mas malaki yung laman or mas malaki yung juice or milk na nandoon. Kahit na same lang naman talaga sila ng milk na nakalagay. Just because mataas siya, akala ng bata, okay, mas malaki to, so eto yung kukunin ko para mas malaki yung makuha ko. Even though, hindi naman talaga. Yun yung sa centration. Kasi fino-focus niya lang yung isang features na nasa harapan niya. Number 3 naman, conservation. Ang tinatawag nating conservation is children do not yet understand that quantity remains the same despite the changes in appearance. Conservation naman, hindi daw na-understand ng isang bata yung pagkakaibahan ng laman ng isang bagay despite changes in appearance, kahit na magkaiba naman talaga sila physically. Example, yung baso na taller at saka smaller na glass, di ba? Kahit na same lang yan sila ng laman, hindi pa din nila maiintindihan or hindi pa din nila ma-identify na magkaiba yan na same lang yan ng laman kung magkaiba sila ng glasses na kinalagyan. Kasi nga, para sa isip ng isang bata, magkaiba pa din yun. So, ang pipiliin nila is yung feeling nila mas malaki yung makukuha nila compare doon sa mas maliit. Yun yung tinatawag nating conservation. So, dito naman tayo sa stage number 3. Stage number 3 is yan yung concrete operational stage. Ano ba yung tinatawag nating concrete operational stage? Dito, concrete na to. Kung nung sa last, pre-operational, meaning yung parang may mga imagination pa sila or may mga sariling pa sila, pretend play, may sariling mundo. Dito sa concrete operational, somehow, alam na nila yung mga bagay-bagay. Ito yung mga characteristic niya or may identify natin na concrete operational stage na yung isang bata kapag thinks logically about concrete object. Kumbaga, alam na niya yung mga information about sa isang bagay na yon. Now, for example, pinapili mo sila ng dalawang baso and same lang din naman yung laman, pipiliin na niya yung gusto niya hindi dahil mas malaki yung isang baso or mas ganito yung isang baso. Pero dahil alam na niyang parehas lang naman to kahit saan yung kunin ko dito, same lang naman sila. Nakakapag-isip na siya ng mabuti. Yun yung sa stage number 3. Pangalawa naman, na-understand niya yung conservation. Di ba yung sabi ko sa inyo, conservation, quantity over quality. Kumbaga, na-understand na niya na kahit saan pa yung kunin niya sa basong yun, same lang naman sila, kaya okay lang na kahit saan yung makuha niya. Hindi na niya masyadong pagtutuunan ng pansin kung saan yung pinakamalaking glass, but kung saan yung preferred niya kasi logically, alam na niya. Pangatlo, ina-understand mo din yung reversibility. Hindi na natin to i-discuss kasi nasa next slide yan. Reversibility, basta reverse yan. From the word itself, na-understand niya yung pagre-reverse or pagbabalik. Pang-apat is naka-classify niya yung mga object. Kumbaga, alam na niya yung baso, alam niya yung kutsara tinidor, alam niya yung flashlight sa tumbler, alam niya yung salamin sa mirror at saka salamin na ginagamit sa mata. Yun, na-identify na niya yung mga object. Alam niya yung color red, color pink, color ganito, ganyan, na-distinguish na niya or naiiba na niya.
organizes information or na-organize na din daw niya na yung information. For example, yung baso is ginagamit sa pag-inom, yung kutsara ginagamit sa pagkutsara, tinidor, ganyan, yung plato para lalagyan ng kanin, yun. Meron na siyang concrete is tama, di ba? Concrete na operational stage or concrete information na magagamit niya kasi nga alam na niya yung or marunong na siyang mag-isip logically. Sige, para mas ma-understand natin, punta tayo dito sa example. Example niya is sa conservation, the child now understand that the amount of water remains the same. So, ito yung sinasabi ko na yung sa conservation na understand na ng isang bata na kahit na ano or kahit nasa ang glass, kahit ilagay mo pa sa platito, ilagay mo sa bowl, ilagay mo sa baso, sa tumbler, same lang din ng amount yung tubig na ilalagay mo. Ma-understand niya na yun na, ay okay, pare-parehas lang naman sila ng laman. So, kahit ano yung kunin ko, okay lang. Kasi naiintindihan na niya. Okay? Dito naman sa reversibility. Reversibility is understand that action can be reversed or naiintindihan daw ng isang bata na yung action is pwedeng ma-reverse. Pwede siyang baliktarin. Example, 10 minus 4 equals 6, diba? So, ma-understand daw ng bata na 6 plus 4 equals 10. Tama naman. Diba? Even though, kung tatanungin mo yung sa stage 2 at saka stage 1, hindi pa nila to ma-understand. Kasi 7 to 12 years old na yung sa stage 3, diba? Pero, sa mga bata na to, more likely, mga grade 1 na to grade 1 to grade 2. So, ma-understand na nila na, okay, 10 minus 4 is 6, then 6 plus 4 is 10. Kasi ganun naman talaga. Kahit na balik-baliktarin mo pa yung mga numbers na yan, ganun pa rin yung kalalabasan niya. Number 3, classification or sorting fruits from vegetables. Classification is yan yung kapag nilatag mo yung mangga, bayabas, tsaka grapes. And then nilatag mo yung kamatis, yung sibuyas, at saka yung eggplant. And then, masosort na daw nila yan. Alam na nila kung saan yung prutas doon and alam na nila kung saan yung gulay. Kasi nga, 7 to 12 years old na yung bata na nasa stage 3. Okay? Tandaan nyo lang talaga yung mga edad nila para hindi kayo malito. Doon sa pinaka-first, sensory motor 0 to 2. Pre-operational 2 to 7. Stage 3, concrete operational stage is 7 to 12, diba? And then stage 4 naman tayo. Stage 4 is ito yung tinatawag nating formal operational stage. Formal na to kasi diba pre-concrete and formal. So pag sinabi nating formal, 12 years old, pataas. Pataas na yan. 12 years old pataas. Characteristics niya is abstract thinking. Nakakapag-isip na siya ng tama. Logical reasoning na parang na-identify na niya yung mga reasoning kung bakit ganito yung nangyayari, bakit ganito yung tamang gawin, bakit ito yung preferred na decision, parang ganun. Yun yung logical reasoning. Problem solving, nakakasolve na siya ng mga problema niya on her own. Scientific thinking in a way na na-understand na niya yung mga bagay-bagay. Future planning, nakakapag-isip na siya ng mga future na gagawin. Moral reasoning is alam na niya kung ano yung tama at sa mali. Yun yung moral reasoning. So, para mas ma-understand natin, punta tayo dito. Stage 4 example. Question. What would happen if humans never needed sleep? So, etong question na to is tatanungin mo daw sa isang bata kung ano bang mangyayari kung yung tao is hindi na tayo matutulog. So, sa stage number 4, may isip na niya kasi adolescent na to, meaning, teenager, diba? Kasi 12. May isip niya na kapag hindi na tayo natulog, makaka-form siya ng hypothesis na kapag hindi tayo natulog, meaning hindi tayo makaka-function ng maayos, and then ma-analyze niya yung possibilities na kapag hindi tayo naka-function ng maayos, groggy tayo, so hindi tayo makakapag-work,
Ayan, then predict consequences. So, mapopredict niya daw or masasabi niya na ang consequences kapag hindi tayo nakapag-work is wala kang pera, wala kang like makakain. Kasi kapag wala kang pera, wala kang makakain. And makakapag-think din daw siya critically. Like, kung wala kang makakain, mamamatay ka. So, kailangan matulog ka. So, para siyang cycle. Na kapag hindi ka natulog, maapektuhan yung trabaho mo kasi groggy ka. Kapag maapektuhan yung trabaho mo, wala kang sahod. So kapag wala kang sahod, meaning mamamatay ka kasi hindi ka makakain. So yun yung sa stage number 4. Kumbaga, naiisip na nila yung mga consequences, nakaka-form na sila ng mga hypothesis sa sarili nila na kapag ginawa ko to, ito yung mangyayari, ito yung pros and cons, ma-analyze niya na possible na ganito yung mangyari. So, para maiwasan yun, ito yung pwedeng gawin, makaka-predict din daw sila ng mga consequences. Yun yung ine-explain ng stage 4 na example. Okay. So, siguro naman na-understand nyo kung bakit yung mga ibang mambabatas is gusto nilang babaan yung edad ng mga bata, pero hindi siya applicable kasi for all, kasi magkakaiba yung mga mental capacity nila. So, as much as we want to, kasi nga dahil sa mga nangyayari ngayon, na barilan and also saksakan ng mga students, hindi natin pwedeng babaan talaga ang age ng mga bata kasi ma-generalize na sila. Yun yung take ko ha. Ma-generalize na sila and also hindi naman talaga lahat kayang mag-isip ng tama din. Hindi sila pare-parehas ng development. So, dito naman tayo sa summary table. So, since nga na-discuss na natin yon, discuss natin yung summary table. Sensory motor, tandaan nyo 0 to 2 years old, ang characteristic niya or learnings niya is natututo siya through senses. Sense of touch, hearing, ganyan. Kapag nakikita niyo yung isang bagay, nahawakan nila or nalalasahan nila. Pre-operational naman, 2 to 7 years old, meaning nakakapag-isip na sila pero kulang pa rin. Concrete operational naman, 7 to 11 years old, meaning nakakapag-isip na sila ng logical thinkings or ng mga events. Formal operational, abstract, and hypothetical thinking na din daw. Kumbaga, alam na nila yung gagawin nila, alam na nila yung pros and cons, ganun. So, yun lang naman ang kailangan yung tandaan, yung mga age nila, yung mga year, yung, diba, sensory motor, SR na lang yan. Then, pre-operational, PO, CO, at saka FO. Ganyan yung mga tinatawag nating mnemonics. Mnemonics yan yung para mas matandaan mo yung mga bagay is lagyan mo siya ng mga letters na matatandaan mo kapag narinig mo. So, yun yung pagkakasunod-sunod ng cognitive development ni Jane Piaget. Dito naman tayo. So, it's very important na ma-understand natin paano nga ba natin siya maa-apply in social work. Piaget's theory, yung theory daw ni Jane Piaget is na natutulungan niya yung mga social workers na ma-understand yung age-appropriate thinking, maintindihan ng mga social workers kung ano nga ba yung tamang pag-iisip or yung mga pag-iisip ng isang bata kapag ganun pa yung edad nila. Makakapag-communicate din sila effectively with children kasi alam na natin na, okay, kapag sa stage 1, ito pa yung iniisip nila. Stage 2, ganito sila mag-isip. Stage 3, okay naman. Pero mas better kapag sa stage 4 kasi mas maiintindihan ka nila. Ma-assess mo din daw yung development nila day by day. Kasi nga may year, di ba? May mga edad. Makakaplan ka ng suitable intervention. Pag sinabi nating suitable intervention, yan yung tamang intervention na pwede nating or applicable sa mga bata na ganun yung pag-iisip or ganun yung stages. Makadesign din daw tayo ng child-centered program. Child-centered program in a way na magkikater kung ano ba talaga yung kailangan ng bata at kung saan ba siya belong na stages para alam natin kung paano natin sila matutulungan concretely. Lastly is mag-guide natin yung parents at saka mga caregivers na makagamit ng developmentally appropriate expectation. Kasi yung ibang mga parents, they expect na yung isang bata is kapag malaki na, like mga 10 years old, sasabihin nila na, ay malaki na yan, marunong na yan mag-isip, marunong na yan, ganito, ganyan. Which is hindi naman kasi talaga, kasi magkakaiba ng development yung isang bata, depende na lang kung ano yung kinalakihan nila. Bigyan ko kayo ng example.
yung mga laki sa, like, yung mga kapatid ko kasi is laki sa bukid. And yung mga laki sa bukid kasi na mga bata, more like mas matured silang mag-isip compare sa mga bata na laki sa city. Kasi usually, gadgets yung kasama ng mga kids sa cities, di ba? Yung mga bata kasi sa bukid or sa province is mas more like nakikipag-usap sila sa mga adults, o usually mas exposed sila sa labas. So, mas malaki yung experience nila compare doon sa mga bata in the cities na sa gadgets lang or nanonood lang ng mga Peppa Pig, ganyan. So, yun yung pagkakaibahan nila. So, developmentally appropriate na expectation kasi magkakaiba-iba naman din talaga yung hulma or yung environment na kinalakihan ng isang bata. So, kailangan din nating i-consider yun. Example, when interviewing or kapag nag-i-interview ka daw ng 5 years old na bata, kailangan mong gumamit ng simple words. Simple words yung maiintindihan nila. Like, hindi mo naman sasabihin na kahit hindi marunong mag-English yung isang bata, sabihin, are you okay? Like, are you hungry? Hindi ganun. Like, kailangan mo silang gamitan ng mga words na maiintindihan nila. Kumain ka na ba? Like, asan si mama at saka si papa mo? For example, may nawawalang bata. Tapos yun siya, asan si mama at papa mo? May ano ka ba? May number ka sa kanila or ganito? Saan mo sila last na nakita? Ganyan. Yung sasabihin na, okay, saan yung address nyo? Kay ihahatid kita. Hindi alam ng 5 years old na bata saan yung address niya. Pero alam niya kung saan siya iniwan ng parents niya or saan niya last nakita yung parents niya or ano yung suot nila. So, yun. Pictures is yan yung pictures. Gumagamit ka ng mga pictures. Like, what is this? Is this a dog or a cat or a house, umbrella, ganyan. Play is yan yung nakikipaglaro ka sa isang bata because kasi daw yung mga abstract question, meaning yung mga sobrang hirap na mga question, may be difficult for them to understand. Is hindi talaga nila ma-understand yan kasi nga abstract question. Abstract question usually used for adults and adolescents. So, kapag ginamit mo yan sa 5 years old na bata, hindi kayo magkakaintindihan kasi hindi niya alam kung ano yung tinatanong mo. Okay? So, dito naman tayo sa strength of Piaget's theory. So, eto daw yung strength ng theory ni Piaget. Madali daw siyang ma-understand, ma-explain mo, explains how thinking develops or na-explain kung paano ba nagde-develop yung pag-iisip ng isang bata. Influential din daw siya sa education at sa psychology at saka nag-i-encourage siya ng active learning. Active learning is yan yung magle-learn talaga yung mga bata, hindi lang, di ba, pedagogy versus andragogy. Eto, minimin natin dito pedagogy. Pedagogy kasi yan yung bombarded yung mga bata ng iba't ibang informations, tapos hindi na nila naiintindihan. So, active learning, kailangan involved pa rin sila sa pagdi-discuss and kailangan sumasagot sila, sumasali sila, nagsispeak up sila kasi kapag tinuturuan mo lang sila, hindi yun applicable for kids nowadays. So, useful in child assessment or gamit na din daw siya sa mga child assessment. Kasi si Jane Piaget, kaya nga siya may stages of cognitive development para ma-understand natin ano nga ba ang thinking ng isang bata kapag ganun yung edad niya, kapag nasa stage pa lang siya na ganun. Okay. So, may limitation naman. Kung may strength yung theory natin ni Jane Piaget, cognitive development, meron din siyang limitation. So, ano nga ba ang limitations or kakulangan ng theory na yon? Yung mga children daw kasi may develop skills earlier than Piaget suggested. Hindi natin may pagkakaila na may mga bata din talaga na mga fast learner. So, hindi dapat fixated or hindi dapat natin sasabihin na, okay, 0 to 2 years old senses lang yung ginagamit nila, hindi na sila marunong sa ganito. Hindi po. Kasi magkakaiba yung mental capacity ng isang bata. May mga 2 years old na kayang-kaya na nilang sumagot ng very matured. May mga 2 years old na kaya na nilang for example, makipagsabayan sa mga 5 years old. So, hindi natin masasabi na kailangan isundin natin yung ni Jane Piaget na stages talaga. Hindi natin yun masusunod.
Ito din, cultural differences can influence development. Cultural differences is yan yung pagkakaiba-ibahan natin. For us in Maranao, iba yung mindset for us ng mga bata na 9 years old sa bata na 9 years old in other culture. Kasi iba-iba tayo ng pagpapalaki sa mga kids. Maybe sa ibang tribe, yung kids sa kanila more like matured na sila kapag umabot sila sa certain age. Yung sa ibang naman, magmamatured lang sila kapag 15 years old. Yan yung So, cultural differences, magkakaiba-iba tayo kung paano na ba natin nai-impluwensyahan yung development ng isang bata. Yung ibang children daw kasi, or some children can think abstractly before age 12. Yan yung sinasabi ko na may mga bata din talaga na iba na kaya nilang mag-isip ng sila-sila lang, even though hindi pa sila 12 years old. Ito din, development is not always stage by stage. Ito yung sinasabi ko na hindi porket sinabi ni Jane Piaget na stage 1, ganito yung ugali ng isang bata, stage 2, ganito, ganyan, hanggang stage 4, ganun na talaga. Hindi porket ganun yung sinabi niya, is susundan na natin yung stages na yun. Kasi magkakaiba yung kinalakhan ng isang bata and magkakaiba yung development nila. So, hindi siya pwede na yun talaga yung sundin natin. Pero pwede natin siyang maging basihan kapag nagkakaroon tayo ng assessment sa mga bata. Okay. So, key takeaways, kumbaga kung ano yung pwede nyong or natutunan nyo sa discussion natin for today is, yung mga bata daw is actively build knowledge. Yung mga bata is may mga actively build knowledge sila on their own na pwede nilang ma-develop as they grow old. Yung cognitive development is nag-occur siya ng 4 stages according kay Jane Piaget, yung na-discuss na natin na 4 stages. Each stage has unique thinking abilities. Yung by stage 1 to stage 4, may iba-iba yung thinking abilities. So, hindi natin pwede na sabihin na same-same lang yan. Kasi hindi. Sensory motor, pre-operational, concrete operational, tsaka formal operational stages. So, magkakaiba-iba yan sila ng thinking base doon sa kung anong stages nandoon sila. Understanding these stages, or pag na-understand daw natin yung mga stages na to, is matutulungan niya yung mga professional like social workers na maka-provide ng age-appropriate support or yung naayon sa na-support sa age ng isang bata kasi nga magkakaiba-iba yan sila. Okay? Hindi lang for us social worker but for other professions also. So, I have here an activity. Kasi pangit naman, di ba? Usually, discussion lang yung ginagawa natin. So, I want you to do this activity. 4 lang naman. I-identify nyo kung anong stage ng development yung number 1, 2, 3, and 4. So, number 1, a baby searches for a hidden toy or hinahanap daw ng bata yung nakatagong laruan. Number 2, a 4 years old believes the moon follows them, or yung 4 years old daw is naniniwala siya na yung moon is sinusundan daw siya. Number 3, an 8 years old understand that reshaping clay doesn't change its amount, or yung 8 years old daw is na-understand niya na kapag iniba mo yung shape ng clay is hindi mag-iiba yung laki ng clay. Number 4 is a 15 years old debates ethical issues. Yung 15 years old daw is nakikipag-debate na siya about ethical issues like yung child pregnancy or any other issues na relevant sa ating country. So, I think yun lang for our discussion for today. Thank you so much for listening, and I really hope na may natutunan kayo for our discussion. And hopefully, makapost na din ako ng other discussions ko. And if wala pa kayo naka-avail nung sa Repeaters coaching program, please PM me here on my TikTok na always nababan. Kung nababan na naman to ulit, please PM me on my TG 0946 or 408-597 kasi active din po ako doon. So, yun lang. See you on the other side, future social workers. Bye-bye!